Mga kwentong pambata. Ang babaeng hindi alam na isa siyang prinsesa. Wala nang mas gaganda pa sa araw kaysa sa umagang sinalubong ni Haring Tungsten at Reyna Maura ang kanilang bagong silang na anak na si Prinsesa Sunny. Siya ang pinakamaliwanag na bagay sa buong kaharian noong araw na iyon. Ngunit dahil sa matinding pagnanais na protektahan ng kanyang anak, nagtungo si Haring Tungsten sa kuweba sa ilalim ng kastilyo upang mag-isang padilimin ang kalangitan ng Avon. Mangkukulam, magpakita ka! Tinawag mo ako? Ako'y nababagabag, Ginang Grime. Huwag mo akong bastusin sa pagtawag ng ginang. Ako'y nababagabag. Bruhang Grime, kailangan kong protektahan ng aking bagong silang na anak anuman ang mangyari. Mahalagang mamuno ako sa kaharian ng may ganap na kontrol upang masigurong walang susuway sa aking nasasakupan. Ito lamang ang paraan upang matiyak ang kaligtasan ng aking anak. Lumambot ka na, Haring Tungsten. Ngunit taliwas ang iyong mga salita at kilos sa tunay mong damdamin. Sige, pagbibigyan kita, ngunit may mga kapalit ang mga ito. Gaya ng dati. At kaya ay sinumpa ng mangkukulam ang hari. Ay, muntik ko nang makalimutan. Ang tanging paraan upang mabasag ang sumpang inilagay ko sa iyo ay kapag dumating sa kaharian ang prinsesang hindi alam na siya'y prinsesa. Sa araw na yon, mababasag ang sumpa ngunit mawawala rin ang iyong ganap na kapangyarihan. Ano ang sumpa? Hindi! Tunay ngang isinumpa ang hari. Binigyan siya ng Bruhang Grime ng pinakasensitibong pandinig na kailanman ay umiral. Bawat tunog ay yayanig sa kanyang bungo at magdudulot sa kanya ng matinding sakit. Kalaunan, labis nang nababahala ang hari sa mga tunog kaya pinailis niya ang reyna at prinsesa upang manirahan sa kalapit na kaharian hanggang sa sapat na ang edad nito upang maging tahimik. Inutusan ng hari ang lahat sa kanyang kastilyo at sa bayan ng Avon na maglakad ng nakapaa. Bumulong at manatiling tahimik hanggat maaari. Isa iyong malungkot at mapanglaw na pamumuhay. Walang tatawa, walang iiyak, walang babahing, walang uubo, walang hihilik at walang magsasalita. Ang sino mang maingay ay palalayasin. At dahil doon, karamihan sa mga tao ay umalis sa Avon upang takasan ang bagong tahimik na batas ng hari. Taglay na ngayon ni Haring Tungsten ang ganap na kapangyarihan. Oh, honey! Nasaan ka? Heto ako! Kwentuhan mo ulit ako, pakiusap. Yung tungkol sa prinsesa. Hindi ka pa ba nagsasawa roon, Sunny? Paano ako magsasawa sa kwento ng isang babaeng hindi alam na isa pala siyang prinsesa? Nahanap niya ang kanyang prinsipe at namuhay silang masaya habang buhay. Parang pangarap na natupad. Kwento lang iyon. Hindi para sa akin. Balang araw gusto kong mahanap ang aking prinsipe. Pwede mo ako maging prinsipe. Ikaw ang matalik kong kaibigan. At isa pa, hindi ka naman totoong prinsipe. Ako si Prinsipe Honey, tagapag-alaga ng mga bubuyog. Oh? Talaga lang ha? Patunayan mo nga? Gagawin ko, tignan mo. Mga bubuyog kong mahal, lumapit kayo sa akin, ugong, lipad, ikot, silip. Dalhan niyo ako ng pulot, mga bubuyog. Si Honey ay tagapag-alaga ng mga bubuyog, ngunit hindi siya prinsipe. Dahil sa tagumpay niya sa mga bubuyog, may naisip ding subukan si Sunny. Honey, hahanapin ko ang prinsipe ko. Gaya ng prinsesa sa kwento mo. Hindi na ako maghihintay pa. Sama ako sa'yo, proprotektahan kita. Kailangan kong gawin ito ng mag-isa, gaya ng ibang prinsesa. Pero Sunny, hindi ka naman prinsesa. Isa ka lang batang babae na nakatira sa bahay na kabilang kalsada. Sa ngayon, naniniwala akong may nakalaan para sa akin. Umalis nga si Sunny noong araw na iyon.
Naglakad siya sa gubat ng ilang oras hanggang marating niya ang hangganan ng Avon. Ngunit hindi niya alam kung nasaan siya. Wala siyang naaalala tungkol sa lugar dahil sanggol pa lamang siya noon at walang ikinuwento ang kanyang ina tungkol sa kanilang pinagmulan. Kumusta, Ginoo? Bakit kayo nag-iisa rito sa gubat? Totoo ka ba? O isa ka lang guni-guni? Sa tingin ko, totoo naman ako. Wala na ako nakitang tao rito. Hindi na mula ng pagbawal ng hari ang lahat ng tunog. Ang kalokohan naman yan. Ipinagbawal lahat ng tunog? Ibig mong sabihin wala kang alam kay Haring Tungsten? Ikwinento ng lalaki sa gubat kay Sunny ang lahat tungkol sa sumpa ng hari at sa pagpapatapon sa reyna sa kanyang bagong silang na prinsesa at sa lahat ng tao sa bayan ng Avon. Lalo niyang binigyan diin kung paano mababasag ang sumpa. Kailangang dumating sa Avon ang isang prinsesang hindi niya alam na siya'y prinsesa. Saan pumunta ang reyna at ang sanggol na prinsesa? Walang may nakakaalam. Reyna Maura at Prinsesa Sunny. Sana'y pumalik na sila. Dahil sa sumpa ng hari, 18 taon akong hindi tumatawa. Simula nang sila'y nawala. Ang pangalan ko ay Sunny at ang pangalan ng nanay ko ay Maura. Ibig mo sabihin, prinsesa ka at hindi mo alam? Sa tingin ko nga. Ay, nako! Mababasag mong sumpa! Takbo! Takbo na parang hangin, prinsesa! Puntahan mo ang iyong ama at sabihin mong nakabalik ka na! Oh! Napakasayang araw! Napakasayang araw! Totoo ito! Nakakatawa na ako ulit! Nabasag ng sumpa! Ako ito! Ako si Prinsesa Sunny! Nakabalik na ako! Mga kawal, sino ang nangahas gumawa ng napakasakit na ingay sa aking kastilyo? Putulin ang kanyang ulo! Ako ito, Ama. Si Prinsesa Sunny. Nakabalik na ako. Ako ang prinsesang hindi alam na isa siyang prinsesa. Narito para basagin ang sumpa ng Avon. Anak ko! Prinsesa Sunny ko! Sa paligid nila, nagsisimula nang mawala ang sumpa. Muling sumikat ang araw sa Avon. Tumigil ang ulan at bumalik muli ang mga tunog. Umaawit na ang mga ibon, kumakaluskos ang mga dahon, at sa wakas ay natanggal na ng hari ang bulak sa kanyang tenga. Hindi ba't napakasarap makita kayong magkasamang muli? Buo na muli ang mundo ko. Nasa bahay na ang aking reyna at aking prinsesa. Nabasag na ang sumpa. At pati na rin ang iyong ganap na kapangyarihan? Hindi pala iyon kasing ganda ng inaakala ko. Patawarin mo ako. Hindi na ako muling magkikipagkasundo sa mangkukulam. Pinapatawad kita, Ama. Paano ako makakabawi sa iyo? Nag-isip ng mabuti si Sunny kung ano ang kanyang hihilingin. Nais ko ng prinsipe. Madali lang. Maaari kong pupuntahin ang lahat na karapat-dapat na binata mula sa ibang kaharian upang lumod sa harap mo. May mas maganda akong ideya. Mga bubuyog, lumapit kayo sa akin. Ugong, lipad, ikot, silip. Dalhin niyo si Honey sa akin. Nagawa mo nga talaga. Ako lang palang prinsesa noon pa man. At dinala mo ako rito. Honey, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Kailangan ko ng prinsipe. Masaya akong tulungan kang makahanap. Nahanap ko na ang prinsipe ko. Nakatayo siya mismo sa harap ko. Aking tagapag-alaga ng bubuyog. At kaya nabasag ang sumpa. Ikinasal si Prinsesa Sunny kay Honey at naging tunay siyang prinsipe ng mga bubuyo. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng magandang anak na si Prinsesa Bunny at namuhay silang lahat ng masaya habang buhay.